Alas 6:12 ng umaga. Walang kamalay-malay ang tatlong Russian aircraft na ito na may 12 FP-2 drone na mabilis na lumilipad sa ibabaw ng Black Sea. Nasa 80 metrong altitude ang mga ito at direktang patungo sa kanila. 40 kilometro sa harap ng mga drone, matatagpuan ang Belbek Air Base. Ito ang pinakamahalagang base ng Russia sa Crimea, kung saan naroon ang mga eroplano at maraming air defense system. Sa loob ng panahong, mas mabilis pa sa pag-deliver ng pizza, magagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking pag-atake sa combat aviation ng Russia sa buong digmaan. Ang mga drone ay lumipad sa tatlong grupo na may 4 na unit bawat isa na nakakalat sa 2 kilometro ng dagat. Dahil sa baba ng kanilang lipad na 80 metro, hindi sila makita ng karamihan sa mga search radar. Hindi sila nakikita hanggang sa maabot nila ang 30 kilometro marka, kung saan hindi na sila kayang itago ng kurbada ng mundo. Tumawid sa linyang ito ang unang grupo bandang alas 6:13 ng umaga. Sa malayo, umiikot na ang mga Russian radar antenna, naghahanap at tinitingnan ng langit kung saan lalabas ang mga drone sa loob ng ilang segundo. Ang mga operator sa Ukraine ay hindi pa nakikita ang susunod na mangyayari. Ang kanilang mga video feed ay hindi mag-activate hanggang sa terminal approach. Sa ngayon, tanging telemetry data, altitude, heading, at airspeed ang kanilang binabantayan. 12 berdeng icon ang unti-unting lumalapit sa baybaying puno ng mga sistem na idinisenyo para puksain sila. Pagkatapos, natagpuan sila ng unang radar. Ang Nebo SVU Early Warning Radar ay nakapwesto sa isang burol sa hilagang kanluran ng main runway. Ang antena nito ay umiikot bawat 6 na segundo. Karamihan sa mga radar ay nahihirapang makakita ng maliliit na drone. Ang kanilang radar-absorbing coatings at composite airframes ay ginagawang ingay o noise lang ang signal. Ngunit ang Nebo SVU ay gumagana sa VHF wavelengths. Ang mga frequency na ito ay sapat ang haba para tumalbog sa anumang bagay na higit sa 1 metro ang laki. Walang saysay ang stealth shaping. Kung ang wave ng radar ay mas malaki pa sa mismong bagay na tinatamaan nito, ang 6 na metrong wingspan ng FP-2 ay nagmistulang malaking apoy sa radar. Alas 6:14 nang makita ng radar operator ang 12 contact. Range, 38 kilometra. Bearing, 315. Bilis, 150 kilometro bawat oras. Ipinadala niya ang alerto sa S-400 battery. Inbound ang mga banta. Request engagement. Dumating ang sagot sa loob ng ilang segundo. Negative. Hindi mag-engage ang S-400. Ang problema ay hindi ang kawalan ng gana, kundi ang physics. Ang targeting software ng S-400 ay idinisenyo para i-filter ang mga ibon at weather clutter. Automatiko nitong binabaliwala ang anumang bagay na gumagalaw ng mas mabagal sa 100 kilometro bawat oras. Ang mga drone na ito ay lumilipad lamang sa bilis na 75. Sa mga screen ng S-400, lumilitaw na wala ang mga ito na parang mga multo. Lalabas sa isang sweep at mawawala sa susunod, kaya hindi makabuo ng solidong track. Ito ay dahil sa tinatawag na velocity filter. Sa madaling salita, isa itong spam filter para sa radar. Nan-idisenyo ito ng Russia noong 2007, tama ang kanilang lohika. Ang anumang bagay na mas mabagal sa 100 kilometro bawat oras ay itinuturing na ingay, mga ibon, o weather balloons. Hindi ito sulit na i-track. Para itong pag-program sa iyong email na i-delete ang lahat ng mensahe mula sa hindi kilalang sender. Maganda ito hanggang sa dumating ang iyong pinakamahalagang mensahe mula sa isang unknown address. Ang mga drone na lumilipad sa bilis na 75 kilometro bawat oras ay hindi spam. Sila ang pangunahing banta. Ngunit automatiko silang dinedelete ng S-400. Ang tanging system na pwedeng lumaban na yon ay ang Pantsir S-2. At ito ay 3 kilometro ang layo, binabantayan ang fuel depot. Sa maximum na bilis nito sa loob ng base, aabutin ito ng 4 na minuto para makarating sa radar site. Ang mga drone naman ay darating sa loob ng 6 na minuto. Delikado ang sitwasyon. Patuloy ang pag-track ng Nebo Radar at papadala ng data sa command network na umaasang may darating na tulong. Tumawid sa coastline ang mga FP-2 bandang alas 6:17. Nasa 80 metro pa rin ang taas. Hindi sila nakikita ng anuman, maliban sa long wavelength radar ng Nebo. Ang mga Russian GPS jammer ay pinupuno ang spectrum ng electromagnetic noise para guluhin ang navigation ng mga cruise missile. Ngunit hindi umaasa sa GPS ang mga drone na ito. Bawat isa ay may dalang navigation computer
na magpapatakbo ng 3 system ng sabay-sabay. GPS kung available, isang inertial unit na nagbabantay sa acceleration at rotation, at isang kamera na nakatutok sa ibaba. Inihahambing ng kamera ang lupa sa ibaba sa mga nakaimbak na satellite imagery. Nakita ng kamera ang coastline. Nakita nito ang mga kalsada at mga grupo ng gusali. Nakita nito ang hugis ng harbor ng Sevastopol at alam nito kung nasaan ito salamat sa terrain matching. Kumukuha ng snapshot ang kamera ng drone sa lupa sa ibaba. Hatiin ito ng computer sa isang grid ng maliwanag at madilim na pixels. Ikukumpara ang grid na ito sa parehong lokasyon mula sa satellite image. Kung magkatugma ang mga grid, alam ng drone ang eksaktong lokasyon nito. Kung hindi, halimbawa ay lumihis ang drone ng 50 metro pabalik, kakalkulahin ng computer ang offset at itatama ito 10 beses bawat segundo. Snapshot. Pagkatapos ng snapshot, ang system na ito ay nagbibigay ng kumpirmasyon sa posisyon nito nang hindi nangangailangan ng GPS signal. Kahit i-jump pa ng mga Russian ang lahat ng frequency, wala itong silbi. Hindi mo kayang i-jam ang kamera na nakatingin sa lupa. Maingay ang mga jammer, ngunit binaliwala lang sila ng mga drone. 8 kilometro na lang ang layo sa pinakamalapit na Nebo radar. 3 minuto bago ang impact. Ang Pansir ay 2 kilometro na lang mula sa radar site. Nang makaranas ito ng hindi inaasahang hadlang, isang fuel truck ang huminto sa gitna ng daan. Ang driver nito ay malamang na natutulog. Bumubusina ang driver ng Pansir. Walang nangyari. Gumamit siya ng radio para paalisin ang sasakyan. Wala pa rin sagot. Ang radio ng driver ng truck ay malamang na nasa upuan lang ng pasahero, nakahina o nakapatay. 30 segundo ang nawala. 45, napilitang dumaan ang Pansir sa gilid ng truck, tumalbog sa isang kanal, at dumaing ang suspension nito. 1 buong minuto ang nasayang. Ang mga drone ay 2 minuto na lang ang layo sa halip na 3. 6:19 nang umakyat ang unang FP-2 sa 400 metro para sa terminal dive nito. Agad itong nakita ng Nebo SVU. Pero ang makita ito ay hindi nangangahulugang kaya itong pigilan. Nakikita ng radar ang drone ng perpekto. Kaya nitong i-track ang dive angle at impact point. Ngunit, wala itong magagawa para pigilan ang susunod na mangyayari. Tumama ang shape charge sa antenna array makalipas ang 7 segundo. $35 milyong na VHF radar ang nagkalat sa gilid ng burol. Ang system na kayang makakita ng stealth aircraft sa layong 100 kilometro ay winasak na isang drone na nakita nitong dumarating sa loob ng 6 na minuto. Ang pangalawang Nebo SVU ay 800 metro sa silangan. 90 segundo ang lumipas, nasunog din ito. Nabulag na ang bellbeg. Walang early warning, walang long-range detection. Maari nang lumapit ang mga banta sa loob ng 40 kilometro bago pa malaman ng sinuman. Ngunit meron pa ring fire control radar ang S-400, ang 92N6. Ito ang system na gumagabay sa mga missile patungo sa target nang wala ang mga Nebo radar. Mas masigasig ang pag-scan ng Siyam-2N6 para sa mga banta na dapat ay nakita na kanina pa. May nagpasya na masyadong mahalaga ang radar na ito para mawala, kaya binigyan nila ito ng proteksyon. Ang problema lang, ang proteksyong ito ay mas magaling sa pagpigil ng mga kuneho sa harden kaysa sa pagtalo sa mga drone. Ang Siyam-2N6 radar ay 400 metro ang layo mula sa mga sa 400 missile launcher. Ang antena nito ay naghahanap sa langit para sa mga target na hindi na kayang ibigay ng Nebo radars. Ito ang radar na nagpapatakbo sa S-400. Ang mga missile mismo ay mga rocket lang na may guidance package. Kung wala ang Siyam-2N6 para ituro ang direksyon, isa lamang silang mamahaling paputok. Alam ng Rusya na sistematikong winawasak ng mga Ukrainian drone ang mga radar system sa Crimea sa loob ng 3 taon. May nagpasya na sa wakas ay protektahan ang isang ito. 3F. P-2 ang papalapit na ngayon mula sa Hilagang Silangan. Ang kanilang mga camera ay nakalock na sa Siyam-2N6. Hindi pwedeng magkamali sa radar na ito. Ang lahat ng electronics nito ay naglalabas ng init. Kaya nagliliwanag ito sa lamig ng gabi ng Disyembre. Nagsimumulang sumisid ang unang drone bandang 6:22. Bumababa ito sa anggulong 47 grado. Malayo sa anggulo ng cage na idinisenyo para protektahan ito. Ang mga bakal na bar na dapat sana ay pipigil sa pahigang pag-atake ay walang silbi laban sa sandatang nahuhulog mula sa langit. Tumagos ang warhead sa taas ng radar vehicle at sumabog sa loob. Nagkaroon ng mga secondary explosion sa loob
habang nasusunog ang mga electronics. Ang cage ay nanatiling buo, walang sira, habang pinoprotektahan ang isang system na wala na. Ang halaga ng cage ay baka 50,000 dolyar sa bakal at welding. Ang halaga ng nabigo nitong protektahan ay 60 milyong dolyar at ang kanilang dangal. Sa puntong ito, sa wakas ay nakarating na ang pansir sa radar site. Dumating ito sapat lang para makitang winasak ng ikatlong drone ang target nito. Isang communications relay na nag-uugnay sa S-400 sa Regional Air Defense Network. 7 pang FP-2 ang natitira at sila ay patungo na sa flight line. May 90 segundo na lang ang crew ng pansir para pigilan sila. Huminto ang pansir sa radar site, hindi na sinunod ng crew ang stabilization procedures para mapaikot agad ang search radar. Sa gitna ng kadiliman, lumilipad pa rin ang iba pang mga drone. Bawat segundong pagkaantala ay isang segundong mas malapit sa impact. Agad silang nahanap ng operator. 3 kontak sa bearing 045, 4 na kilometro ang layo. Nasa 400 metrong altitude at pababa na. May natitirang 80 segundo bago ang weapons release. Ang pansir ay may dalang 12 missile. Bawat isa ay kayang bumilis ng 3 beses sa bilis ng tunog sa loob ng 2 segundo. Kaya rin itong lumiko ng napakatalas na wawasak sa isang fighter jet. Ang tracking radar nito ay kayang sumunod sa target na kasing laki ng soccer ball sa layong 10 kilometro. Laban sa 3 mabagal na drone na lumilipad sa tuwid na linya, dapat ay madali lang ito. Ang 12 missile ay dapat parang isang pro team laban sa mga bata. Ngunit, ang Ukraine ang nagpakita ng galing sa pagkakataong ito. Inilunsad ang unang missile bandang 6:24. Ngunit, ang mga attack drone na ito ay hindi umiiwas. Plano na talaga nilang sumabog. Ang tanong na lang ay, kung aling pagsabog ang mauuna, nanalo ang missile. Ang unang drone ay naging mga pira-pirasong naghihinga sa layong 3.2 kilometro. 11 missile na lang ang natitira. 2 drone na lang. Inilunsad ang pangalawang missile makalipas ang 6 na segundo. Ngunit nagmamasid ang mga Ukrainian operator at may ginawa silang matalino. Sa sandali ng paglunsad, pinag-cruise nila ang daan ng 2 natitirang drone. Ang kanilang mga radar reflection ay naging isang malaking blob sa screen ng pansir bago muling naghiwalay. Ito ay dahil hindi nakakakita ng hugis ang radar, kundi mga reflection lang. Kapag ang 2 drone ay lumipad ng magkalapit, ang kanilang mga reflection ay nagiging isa. Ang missile seeker ay nagtatrack sa isang partikular na blob. Nang ang blob na yon ay biglang naging 2 na papunta sa magkaibang direksyon, kailangang hulaan ng computer kung alin ang orihinal na target. Para itong coin flip at mali ang napili ng seeker. Ang drone na hinahabol nito ay sumabog. Ngunit ang drone na dapat ay hinahabol nito ay patuloy sa paglipad. Ang pangalawang drone ay sumabog sa layong 2.4 na kilometro. Ngunit ang ikatlo ay nasa 1.1 kilometro na lang. Nasa loob na ito ng distansyang kailangan ng missile para ma-arm ang warhead nito. Lahat ng guided missile ay nangangailangan ng espasyo para ma-activate ang fuse. Kapag masyadong malapit, isa lamang itong bakal na tubo. Ang mga missile ng pansir ay nangangailangan ng 1,200 metro. Ang drone ay nasa loob na ng linyang iyon ng 100 metro. Lumipat ang operator sa mga kanyon. Kambal na 30 mm cannons. 5,000 rounds bawat minuto ang bilis nito. Idinisenyo ito para gumawa ng pader ng apoy na walang makakalusot. Ngunit ang problema ay ang geometry. Ang drone ay sumisisid sa 52 grado. Ang mga kanyon ay hanggang 45 grado lang ang kayang itingala. Ang mga tracers ay tumama sa bakanteng line. 200 rounds sa loob ng 3 segundo. Walang tumama kahit isa. Tumama ang shape charge ng drone sa engine compartment bandang 6:25. Nawala na ang velvet ng point defense nito. Ang mga early warning radar ay naging basura na. Ang fire control radar ay wasak na rin. Nasusunog na ang pansir. Ngunit may 4 pang FP-2 na nasa himpapawid patungo sa flight line. At doon, nakaparada sa gitna ng pag-atake, ay isang MiG-30 interceptor na nakabukas ang mga canopy. Dito na pumapasok ang kakatuwang pagdedesisyon ng Russia. Habang winawasak ng mga drone ang mga depensa ng base at may mga pagsabog sa paligid, may isang opisyal ang nagpasya na ito ang tamang oras para sa quarterly maintenance. Siguro akala nila tapos na ang pag-atake. O baka sinusubukan nilang paliparin ang eroplano para habulin ang mga drone. Anuman ang dahilan, ang resulta ay isang 40 milyong dolyar na interceptor na nakabilad sa labas ng walang air defense
at nakabukas ang canopy na parang naghihintay na linisin. Lumapit ang FP-2 mula sa 380 metrong altitude. Malinaw na nakita sa kamera ang MiG-31. Ang twin-tail na hugis ito, ang makina na mainit pa mula sa huling lipad, at ang madidilim na butas ng nakabukas na cockpit. Itinapat ng operator ang kanyang crosshairs sa wing root kung saan nagtatagpo ang fuel tank at weapons bay. Altitude, 200 metro. Terminal dive. Sumabog ang shaped charge bandang alas 6:28. Ang shaped charge ay hindi lang basta sumasabog, ito ay nakatutok. Ang warhead ay may linya ng copper cone. Kapag sumabog ang explosive, pinipit-pit nito ang cone, papasok sa bilis na 8,000 metro bawat segundo. Ginagawa nitong superheated liquid jet ang solidong metal na mas manipis pa sa lapis. Ang jet na yon ay tumatago sa anumang madaanan nito. Ito ang dahilan kung bakit ang isang maliit na warhead ay kayang sumira ng 40 toneladang tangke. Tumagos ang pagsabog sa titanium skin, sa fuel bladder, at sa weapons bay kung saan naghihintay ang mga missile. Ang secondary explosion ay nagpadala ng mga nagliliyab na piraso sa buong tarmac. Ang eroplanong dapat ay nangangaso ng mga Ukrainian drone ay nagkalat na ngayon sa semento. 3 F, dalawa pa rin ang umiikot sa itaas, kinukuha na ng video ang pagkawasak sa ibaba. At sa command post ng Russia, may gumawa na naman ng maling desisyon. Nag-utos na paliparin ang mga fighter jet para habulin ang mga natitirang drone. 2 Su-20, 7 ang nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga shelter bandang alas 6:31. Umugong na ang mga makina habang ang maintenance crew ay mabilis na nagsasagawa ng pre-flight checks. Akala ng mga Su-27 sila ang mga gaso. Sila pala ang magiging huli. Sa oras na ito, nasa kalahati na ang mga pilot ng Su-27 sa kanilang pre-flight checks. Ngunit ang pagpapalipad sa mga ito ay mas mabagal kaysa sa simpleng pag-start ng kotse. Una, ang mga makina. Ang Saturn AL-31F turbofan ay nangangailangan ng 90 segundo para mag-init mula sa cold start. Kapag minadali ito, nangangganib na magkaroon ng compressor stall. Ang hindi nasunog na gasolina sa combustion chamber ay maaring biglang magliyab. Ito ang paraan para gawing fireball ang isang $35 milyong na eroplano bago pa ito makaalis sa lupa. Pagkatapos, ang mga avionics. Ang flight computers ay nangangailangan ng 30 segundo para mag-boot. Ang mga navigation system ay kailangan pa ng 45 para sa alignment. Dapat magtatag ang mga gyroscope na reference frame para alam ng eroplano kung nasaan ang taas at baba. Kapag nilaktawan ng step na ito, nanghuhula lang ang iyong mga instrumento. Pagkatapos ay ang flight controls, hydraulic pressure check, at control surface sweep. Imo-move ang stick sa harap, likod, kaliwa at kanan habang tinitingnan ang mga aileron at elevator. Kung may nakabara o hindi nakakabit, mas mabuting malaman ito ngayon kaysa sa bilis na 400 knots. Kailangan din i-initialize ang weapons radar. Ang mga missile seeker ay kailangan munang lumamig. Ang infrared sensor ng R-73 ay gumagamit ng liquid nitrogen. Kapag binigla ito, hindi magagamit ang dala mong sandata. Lahat ng ito ay kumakain ng oras. 3 minuto ang minimum. 5 kung maingat ka. Mas matagal pa kung may lumabas na fault code. Nagmamadali ang mga piloto sa Belbek, lumalaktaw sa mga step. Sinusubukang pagkasyahin ang 5 minuto sa 3 dahil ang mga drone ay umiikot na sa itaas at bawat segundo ay tila hiram na lang. Alas 6:33 nang matatapos na ang maintenance crews sa kanilang checks. Sa loob ng 45 segundo, magsisimula na ang mga piloto sa takeoff speed. Ngunit sumisisid na ang mga FP-2. Ang dalawang Su-27 ay nasa taxiway 3. 50 metro ang layo sa isa't isa, naghihintay ng clearance mula sa tower. Ang mga technician ay gumagalaw sa paligid ng mga eroplano gamit ang mga flashlight. Tinatalo sa mga huling check, hindi alam na 3 drone ang papalapit mula sa hilaga sa bilis na 180 kilometro bawat oras. Ang regiment ay may natitira na lang na humigit kumulang 50 Su-27. Sa susunod na 4 na segundo, ang bilang na iyon ay magiging 48 na lang. Ang unang shape charge ay sumabog bandang alas 6:34. Tumagos ito sa wing root
hanggang sa weapons bay. Dalawang R-77 missile ang nakakabit sa mga pylon na may live rocket motors. drone maintains Ang its low pagsabog ay altitude nagtapon approach, ng debris sa passing the 200 critical metro 1 ng kilometer tarmac. mark. Nag-spray From ang here, the aviation perimeter of the fuel target sa base is semento at clearly nagliyab. Ang fireball ay sapat na mataas para liwanagan ang buong flight line. Ang pangalawang drone ay tumama makalipas ang 2 segundo sa likurang eroplano mula sa itaas. Ang pagsabog ay dumaan sa canopy, sa cockpit, hanggang sa avionics base sa ibaba. Hindi sumabog ang eroplanong ito gaya ng una, nasunog lang ito. Kumalat ang apoy sa fuselage habang pumuputok ang mga fuel line. Dalawang Su-27 ang nawasak sa loob ng wala pang 4 na segundo. Ang pinagsamang halaga nila ay $70 milyong. Ang ikatlong drone ay sumisisid na rin patungo sa control tower. Ang pagsabog bandang alas 6:35 ay bumasag sa mga bintana sa tunog na bahagi. Winakwak nito ang mga radar screen at ginawang shrapnel ang mga kagamitan sa komunikasyon. Mula ngayon, ang Belbek ay kailangan munang gumamit ng smoke signals para sa kanilang mga flight. Hanggang sa muli.